So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong development kanina sa Senate hearing regarding po dito sa Pogo. Especially po kay Alice Guo. So kanina rin po, no, nagkaroon po ng executive session si Alice Guo at saka yung mga senador. So ibig sabihin po kasi ng executive session is mag-uusap yung mga senador, yung parte ng committee, at saka si Alice Guo on private nang hindi po nakapublic. At dito po sasabihin ni Alice Guo kung sino talaga yung mastermind ng Pogo sa buong Pilipinas. At ang nakakatawa dito mga kababayan, no, sinabi rin mismo ni Alice Guo sa hearing kanina na nakukuha na po at alam na po ng mga senador, especially po yung committee po na yan ni Rizon Peberos, kung sino talaga yung mastermind ng Pogo. So, ang kailangan na lang talaga dito is confirmation from Alice Guo. And then actually, mga kababayan, nakapagbigay din po ng statement si JB Ejercito na meron daw po silang napala dun po sa executive session at meron pang kasunod. Kasi mukhang naghahabol sila ng oras, no? So, para mas maganda mga ka-Streetwise, no? Pagpasensya nyo na yung boses ko, hindi pa rin ako okay. So, ito nakalagay ito dito sa Abante. So, basahin na lang natin. Sabi dito, mastermind ng Pogo ibubunyag ni Alice Guo sa executive session. Okay? So, sabi dito, papangalanan ni dating Bambantarlac Mayor Alice Guo sa isang executive session ang mastermind sa likod ng International Crime Syndicate na sangkot sa mga Pogo-related activity. O, patay tayo dyan, di ba? So, sabi pa dito, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Women, itinulak ni Senador JB Ejercito na magkaroon ng executive session para sa mas confidential na diskusyon. O nga naman kasi mga kababayan, no, hindi ko talaga makuha. Dapat nga kasi mga ka-Streetwise, no, yung executive session nga dapat hindi naman talaga nila dapat pinapublic yan. Kahit po yung sabihin nila na meron silang executive session, dapat hindi po talaga pinapublic din po yan. Kasi nga po, kapag natumbok talaga nila na si Duterte po talaga yung mastermind nito, ibig sabihin nun, kinuchu na sila ni Alice Guo. Di ba? Dapat confidential talaga dapat. So ngayon, abangan natin kung paano i-handle ni Rizon Taveros yung mga susunod. Kasi, pakita ko sa inyo mamaya, no, naging maganda po kasi yung usapan ni JB Ejercito at saka ni Alice Guo, kaya sila nauwi sa executive session. So, continue muna natin. Sabi pa dito, okay, direktang tinanong ni JB Ejercito tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo na mariin nimang pinabulaanan ng huli. Naniwala ang senador na isang phone, alam niyo yung phone, yung sa chest, yung phone, okay, phone lang si Guo at ginagamit lang ng International Crime Syndicate. Okay, actually ako mas naniniwala akong ganito Kasi tandaan natin mga kababayan na yung Pogo po ay buong Pilipinas po yan. National, sorry. Ang Pogo po sa Pilipinas ay national. At umiikot po yung Pogo sa Pilipinas, obvious naman, ng isang sindikato, ng isang grupo. At si Alice Guo mga kababayan ay parte lang ng grupo na to kasi nga po, sa banban lang po siya nag-operate ng Pogo. Hindi naman sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin nun, talagang meron po talagang tao sa likod ni Alice Guo. So, ngayon, continue pa ba natin? Sabi pa dito, nang pigain kung sino ang pinaka-most guilty, sinabi ng dating Bamban Mayor na I think sa tagal ng investigasyon, alam na rin po ng committee, especially chaired by Madam Chairman Rizon Taveros, who is really at the back of everything. Okay. So, di ba? So, medyo malupit tong binitawang salita ni Alice Guo. Para mas maganda mga ka-Streetwise, no, panood na lang po natin itong video po na to, no. Siguro mga 3 minutes lang to. Sige. Last, huli na lang po si take advantage. Nandito na rin po si Ma'am Alice, no? Siguro, we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito. Kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso dito, ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo.
ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, no? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabi ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Hindi less guilty. Hindi guilty talaga. Sige po. Go, Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana ho, sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa din tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro yung kasalanan mo kung sakasakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Ms. Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and we will be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. So yun mga kababayan, no? So mabigat talaga yung sinabi ni Alice Guo. Di ba? Ayun talaga yung pumukaw sa akin na sabi nga ni Alice Guo, ulitin ko lang na sa tagal ba naman ng investigasyon na to sa committee ni Rizon Teberos, alam nyo na kung sino yung mastermind. Di ba? So kasi, kung makikita natin mga kababayan, na yung kung paano po nagsalita si JB Ejercito, kung paano niya in-approach si Alice Guo, hindi intimidating Di ba? Well, ito with due respect sa ibang senador at sa ibang congressman, ayan po talaga napapansin ko na-intimidate po kasi yung tao para magsalita ng totoo. Minsan po talaga pag alam nyo nang nagsisinungaling yung tao, tapos ini-intimidate nyo pa, baka hindi nga po magsalita ng totoo yan. So at least ito, ibang approach po yung binigay ni JB Ejercito. So nakumbinsi niya si Alice Guo na magsabi na kung sino yung pinaka-mastermind ng Pogo. At tandaan natin mga kababayan, hindi po si Alice Guo, ako naniniwala talaga ako dito, hindi po si Alice Guo ang mastermind ng Pogo sa buong Pilipinas. Siya lang po yung may operation sa Bamban Tarlac sa Pogo, pero hindi siya yung nagmaniobra sa buong Pilipinas. So ibig sabihin nun, malinaw na meron talagang tao sa likod ni Alice Guo. So ngayon mga ka-streetwise, sabi naman po ni JB Ejercito ay may napala naman daw po sila dyan po sa executive session nga po nila. So ito po yung interesting dito. So paano ito i-handle? Diba? Sa mga susunod na hearing. Kasi kumbaga kahit pa paano nakapag-gain na ng trust. Diba? Dahil po kay JB Ejercito. So ito, kasi ang point kasi dito, international syndicate ba naman yung kalaban mo? Diba? Pero tulad nga na sinabi rin po ni Rizon Teberos na ito na rin po yung pagkakataon ni Alice Guo para magsabi na po ng totoo. At ako naniniwala ako na tutulungan siya ng mga senador at ng mga congressman.
Di ba? Hanggang 2028. Kasi malay ninyo, di ba? Iba na yung presidente sa 2028 tapos maging pro-pogo na naman. So yari na naman tayo dito. Di ba? So ngayon, para mas maganda ito, panoorin natin to yung interview o report ng DCWB. Sige. Ng mga senador. Ulat mula kay Nympha Ravelo. Nympha. Pinagbigyan ng mga senador ang hiling na executive session nitong si dating o dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Sandali silang nag-executive session, hindi sila nagtagal kati dahil ayon kay Senator J.B. Ejercito, nakausap ko ngayon lamang, hindi sila nagtagal dahil mag-uumpisa na itong kanilang plenary session. Pero doon sa sandali o ilang minuto lamang nilang nakaharap itong si Guo kasama sa executive session sina Senator Rizon Tiveros, Senator Jingo Estrada, Senate Majority Leader Francis Tolentino. Masasabi niya na meron silang napala doon sa sandaling executive session at sabi niya to be continued sa susunod na pagdinig ng Senado ang pagdaraos nila ng executive session, ibig sabihin closed door. Sila lamang at mga senador at siguro ang magkakaharap. Walang mga staff at hindi bukas sa publiko ang kanilang pag-uusap. Ang sabi ni Ejercito, at least na umpisahan yung executive session at somehow sabi niya may pangako na magbibigay ng karagdagang detalye si Guo ukol sa mga nalalaman niya tungkol sa mga pogo. Susubukan daw niya na i-recall. Meron silang napala doon po sa executive session at meron pang part 2 kasi medyo kapo sila sa oras. So mga ka-streetways, no, hindi naman po kasi natin kailangan na maging scholar or sobrang talino para maintindihan po yung nangyayari. Lahat po ng bagay po na to ay nagsimula po sa Executive Order number 13 po ni Duterte. Yan So ito pakita ko sa inyo, no. Yan. Ex-President Duterte bypass Congress lawmaker. Sabi ni ng congressman to, no. Okay. Sabi dito, former President Rodrigo Duterte bypass Congress when he issued in 2017 EO number 13 who brought Philippine offshore gaming operator or online gaming into life, a minority lawmaker said on Wednesday. Okay, sabi nga po ni Luistro, di ba? Duterte encroached on the power of Congress to legislate by issuing EO number 13, which regulates and licenses gambling online gaming facilities in the country. A term she claimed never mentioned in the legislation that was passed by Congress creating the Philippine Amusement and Gaming Corporation. So kasi mga kababayan po kasi, ito na content ko na ito ilang beses na Yung EO number 13 po kasi mga kababayan, ito po yung executive order po ni Duterte na nag-regulate po ng Philippine Offshore Gaming Operation. So tandaan natin mga kababayan, pag usapin pong regulation, di ba, Kongreso po ang may trabaho niyan. Hindi po nagre-regulate ang presidente. Ang presidente po ay nag-execute lang. So ang gumagawa po ng regulation, kapag may mga bagong mga establishment na papasok sa Pilipinas, especially itong Pogo, dapat po dumadaan po ito sa Congress. Yun nga lang, yung baboy po na ginawa ni Duterte, itong EO number 13 ay binaypas po yung Kongreso. Di ba? Nag-legislate, nag-amyenda na hindi naman trabaho ng presidente, tapos nag-execute pa siya. So, diktador. So, dun pa lang mga kababayan, alam na natin kung sino yung mastermind ng Pogo. Di ba? Use ko naman, ewan ko ba, no? So, yun na kababayan. So, kayo po, no, dyan pa sa team replay, no nga po masabi nyo nga po dito, kayo ba naniniwala ba kayo na merong sinabing malupit itong si Alice Guo at meron pa siya sasabihin ulit? At kayo, agree din ba kayo dito sa naobserbahan natin? Agree din po ba kayo dito sa naobserbahan natin na yung approach kasi ni JBR Cito is hindi intimidating, approachable. So, malaking puntos para sa akin yun, Kasi isipin nyo, si Jinggoy, galit palagi. Si Rizon Tiveros, galit palagi. Yung mga congressman, galit palagi. So, okay naman yun na magalit sila kasi naman nakakainis naman talaga. Pero, alam mo na nagagalit na nga sila, pero wala silang mapiga kay Alice Guo. Sa tingin ko, mas maganda na mag-iba na sila ng strategy.
At ito po yung ginawa ni JB Ejercito na para sa akin good job po siya dito. Di ba? Siguro nag-gets niya eh. Wala, palagi silang galit ako, ibahin ko yung approach ko. So yun po, nakuha po ni JB Ejercito yung loob ni Alice Guo. So sana magpatuloy po ito. Di ba? So yun, no, so pa-comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. At syempre po, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, ay pa-share na rin po ng video po na to. And then, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Thank you, salamat, bye-bye.